Hello, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon sa inyong lahat. At kung ano oras naman ito mapapanood. Kagabi lang ay nagkaroon tayo ng live stream kasama si Bungo sa channel niya. Umakyat pa nga si MG, no, at saka si Sir Yulin at saka si Sir The Kings. At generally, sa pagtatapos nung ng live na 'yon, nagkaroon tayo ng magandang yung nakaka-uplift na feeling dahil mostly doon sa mga ah, declarations ni Makagago, what's up man, no? At malaking bahagi ng pinag-usapan doon sa live stream na 'yon ay tungkol kay Casper at saka yung pag-alis niya kay FLM, 'di ba? At na yun nga yung nagkaroon siya ng trabaho kay Easy Jersey. This day, nakakagulat, wala na naman pong trabaho si Casper. Okay? So, tunghayan natin no kung anong sinabi ng statement ng kanyang bagong employer supposedly na si Easy Jersey. At dahil nga sinasabi nila law pervades all aspect of human activity, pag-usapan din natin sa may dulo kung ano ba yung sinasabi ng batas tungkol dito, 'di ba? Oh, yan na, baka maging practical to sa inyo, no? Baka mangyari sa inyo, at least alam nyo kung ano yung karapatan nyo pag nangyari yon. Okay, tungayan natin yung video. So, Tuesday this week, may hinire tayo na tao. Nickname niya is Casper. So, kilala natin siya sa mga vlog ni FLM or Norman Magusin. Ayan, no? Ayan, binibigyan niya yung statement. Pakinggan natin, no? Madami naman siya pwede maging work dito, pero syempre, for the hype na din. Yan, galing na rin sa kanya mismo, no? For the hype na din. Wait lang, no? Hindi ako basher nito ni Easy Jersey. Actually, nagpapasalamat nga ako sa kanya kasi pinaunlakan niya ako na makausap natin si Casper. Pero we will be objective, no? We will be as objective as can be. It just so happen na madami talagang galit sa kanya at sa dati niyang boss na si FLM or Norman Magusin. Pwede siguro sabihin na gusto natin siya tulungan mag-work. And that is good. Makita ng tao na nagtatrabaho siya or gusto niya lang magbago. Ang mali lang din natin, and I wholeheartedly admit na binibidyo pa natin siya. Yun, dun sa part na yon, marami talagang namba sa kanya sa part na yon. Kasi nga, gusto niyang matulungan yung tao. Sabi ng iba, di ba? Sana hinire niya silently kung yun talaga yung gusto niyang matulungan. Tapos, unti-unti na lang niyang hinahype, no? If you know what I mean. So, ang intention natin is clear. Gusto lang natin siya magkaroon ng maayos na work, pero yung makiride sa hype niya. Ayun, tama, no? Yun yung iniisip ng tao kasi sa kanya. Sige, tuloy natin. Okay, pasensya na kayo, no? Kaya ako pinopost-post para hindi tayo makopyright. At yung maging transformative talaga yung ating video dito. Yun ang mali. Especially kung yung hype niya is negative energy. Napakalaking negative energy na si Norman Magusin or FLM. Madami talagang galit sa tao na yan. Kahapon, pero remember na hindi lang naman kay Norman nagagalit yung tao. Nagagalit din sila kay Casper nung time na nasa kay FLM siya kasi nagpapakita din siya ng kayabangan doon. Well, ang argument ni Casper hindi naman daw yung totoo at napilitan lang siya, pero just the same nagalit yung tao sa kanya dahil doon, no? Friday, after manggaling sa Quezon at makausap. Ay, oo nga pala. Kasama na din pala doon yung allegedly na naksak siya ng magtataho, 'di ba? Yun yung kinakainis ng tao sa kanya, no? Okay, so ano nangyari? Nangyari nung Friday, pakinggan natin. Is negative energy. Napakalaking negative energy na si Norman Magusin or FLM. Madami talagang galit sa tao na yan. Kahapon, Friday, after manggaling sa Quezon at manggaling sa Quezon, yan yung kinukwento ni Sir The Kings kahapon na nakipagkita sa kanya si Casper at saka ito nga si Sir Easy, no, para makipag-ayos si Casper at saka magkaroon sila ng pagkaunawaan. Okay? kausap yung isang vlogger, bumaba siya sa Cavite, magde-day off daw muna.
And morning today, nag-PM ako sa kanya na pasensya ka na Casper, baka hindi na kita pabalikin. Yon. Hindi na siya papabalikin nung magde-day off daw si Casper. So, I think ito lang naman yung mahalagang part dito sa video, no? Inalis niya si Casper dahil sa negative vibes. Tsaka yung negative na energy na nakukuha niya dahil kasama niya si Casper. Supposedly. Sa kay Casper at sa pamilya niya, pasensya na kayo, sinubukan ko na tulungan kayo at makapag-work ulit para sa pamilya nyo at sa kabuhayan nyo. Unfortunately, na-bash tayo. Yon, yung pambabash sa kanya, yung na allegedly ginagamit niya si Casper para sa clout. Okay, panoorin nyo ito sa ano niya, no, para makuha nyo yung buong context. Una sa lahat, hindi ko dina-downplay yung allegation ng pagsaksak o pagpatay ni Casper sa magtataho doon sa Cavite. Marami naman daw nakakita, no? Pero I feel bad, no? Hindi hindi ko siya pinagtatanggol o whatever ha. I feel bad kasi yung sa human side, no? Sa human side, pagka hindi mo inisip yung tungkol sa magtataho. And hindi natin talaga maaalis sa isip natin na parang just the same, nagamit na naman siya dito sa ano na ito, sa saga na ito, no? Sa akin, hindi ko maitatanggi na nagkaroon ako ng views because of him, kay Casper. Pero in good faith ko yun na ginawa. Hindi ko naman alam na biglang tatanggalin naman ito si Casper. Right right after ng interview na yon, 'di ba? Hindi natin ini-expect na ganun yung mangyayari. Tapos kagabi pa positively, no? I mean, merong generally feelings of positivity kahapon, kagabi nung nag-livestream si Bungo, tapos pinag-uusapan nga si Casper doon at kung paano siya na pinatawad ni The Kings at saka tutulungan ni Casper si The Kings na sa kinaso niya sa ikakaso niya kay FLM, no? Although syempre may medyo hati yung opinion doon na yung iba hindi sila nag-agree kay The Kings, pero hindi natin may tatanggi na meron ng path para magbago at saka magkaroon ng bagong list sa buhay ito si Casper. This is very unexpected, no? Pero hindi naman yata uuwing luhaan si Casper eh. No, hindi yata uuwing luhaan si Casper. Kasi doon sa ito pakita natin. Ito nakatanggap si Casper ng 18,000, 5,000, 2,000. No, May 23 yan naganap, no? May mga nag-Gcash sa kanya ng mga ganyang presyo. So, I think, kung maalala nyo, ito yung nag-Gcash sa kanya kasi dahil dun sa anak, di ba? The question remains, pag-usapan natin, tama ba yung pagkakatanggal kay Casper ng kanyang bagong boss? Sa pananaw ko, hindi. That is illegal termination. Tandaan nyo to ha. Pag ikaw ay hinire sa isang kumpanya o sa isang trabaho at wala kang pinirmahan na kontrata, you are already a regular employee. At dahil ikaw ay regular employee, meron kang security of tenure na tinatawag. Dapat ka lang maalis sa mga reasons na authorized ng batas at saka valid yung reason. Yung tinanggal niya si Casper dahil siya daw ay nagdala ng pambabash kay Easy Jersey, parang hindi yata makatwiran. No, hindi to wag nating i-base sa feelings. Ang batas ay gumagana sa lahat, sa masama o hindi, 'di ba?
ang benefits ng protection ng batas ay gumagana sa lahat. Kung gumawa ka ng mali, paparusahan ka sa mali. Pero hindi sa lahat ng aspeto ng buhay mo paparusahan ka. Dito sa kanyang labor rights, meron siyang karapatan na hindi matanggal ng walang pakundangan. Yung tatanggalin lang siya dahil tinanggal siya kasi nga nagdadala siya di umano ng pambabash. Unang-una alam na ni Easy iyon na nung hinar niya na maraming galit kay Casper pero hinar niya pa rin. At kung hinar niya si Casper at hindi niya naman pinagsigawan, hindi naman siya mababash eh. Wala doon ang kasalanan ni Casper sa part na yon. Kaya I am puzzled by this person, Easy Jersey. Ulitin ko, hindi ako kritiko ni Easy Jersey pero I am being objective, no? Nagiging objective lang tayo. Ulitin ko rin ulit ha, kung mananagot sa batas si Casper sa mga ginawa niyang kasalanan, may karampatang parusa doon, pero hindi sa lahat ng aspeto ng buhay niya ay may parusa. Ang sa Article 20 ng Revised Penal Code, 20 or 21, di ba? Ang pwede lang na ipataw na parusa sa iyo ay kung ano yung sinasabi ng batas. Ngayon, kung guilty man talaga si Casper sa pagpatay, no, na sinabing yung inaalid sa kanya, ang parusa na may bibigay sa kanya ay kung ano yung binigay ng batas. At sa batas, hindi kasama doon yung alisin ka sa trabaho dahil nababas yung boss mo. So anyway, anong masasabi nyo dito sa paksa na ito? Comment down below. Thank you po sa inyo. Maraming salamat.